Dahil dunong-dunungan na naman tayong 18, mag-lyric analysis tayo ng Damn. Disclaimer, di ako matalino pero gagamitin natin ang utak natin. Anyways, let's start! Una, this is ugly but alam mo naman that me likey. So, ibig sabihin, kahit ugly yung situation, kunyari may bashers, may struggles, pero gusto niya. Cause I'm icy, kahit ano pa yan, come bite me. So, hinahamon niya ang buhay. Let's go! Give me challenge. What you gonna do pag may dumating na maitim na ulap, ako kikiligin? Feeling ko lang yung what you gonna do dyan, parang alam mo yung pag inaasar mo yung baby? Di ba dudu may kinalaman sa baby? So parang pag may dumating yung hamon, iiyak ka na lang? Ako, kikiligin. Ibig sabihin gusto pa niya. Kung tututok sa positibo, ay baka lang mapraning. Kasi pag sinampal ka ng realidad, di ba nakakagising? Mas okay yung gising ka or alive kaysa tulog. Kaya ayaw niya ng puro positive lang, gusto niya may challenge. So ano daw pakiramdam na pumanhik sa walang hanggang hagdan? Feeling ko two ways to eh. Kasi di ba pag pumanhik ka sa walang hanggang hagdan, ibig sabihin maraming opportunities. Aangat ka na nga angat, feeling walang katapusang pangarap. Pero pakiramdam mo rin, sobrang pagod ka naman kasi walang katapusan yung hagdan eh. Di pa sa padamdam ang katapusan ng lahat ng yung sinimulan. Feeling ko dalawa rin to eh. Ang padamdam may exclamation point. Di ba pagtatag yun? Ibig sabihin, hindi lang hanggang dun sila. May kasunod pa yung journey nila. At the same time, padamdam ay, alam mo yung negative feeling, kaya nagdadamdam ka. So, hindi daw sa padamdam or negative feeling ang katapusan ng lahat ng sinimulan mo. In other words, tumuloy ka. Tapos sa aking dipod, lahat inipon kahit nung digmaan. So in other words, iniipon niya lahat ng journey niya kahit yung negative na digmaan pa. At the same time, dipo sounds like dipo, as in hindi po. Which I think may kinalaman yan sa bashing sa kanila or sa mga fake news. I doubt di ko kayang tagusan, ibig sabihin di ako maapektuhan. Tanggap ko ng kamalasan ay nakaabang. In other words, alam ko yung pinapasok ko, alam kong may struggles, alam kong hindi lahat up, may downs din. Kita ba sa aking mga mata ang mga bagay na hindi mo nakikita? I think like yung determination nila, yung hard work and passion nila na hindi nakikita ng iba. At the same time, kita is earnings, 'di ba? So it's like for me, sa vision ko, yung struggles na tingin mo malas, kita siya. As in, it's part of my journey and I'm learning from it. Kalawakan pag ako'y nangarap, big dreams, kasukdulan may hindi patitinag, hindi mo ako magigiba. Eto na, bunga ng mga hiraya. Hiraya is like yung mga inaasam nila or yung mga sana nila. Bunga ay, syempre, may kinalaman sa may kinalaman sa ano yung mga naging legacy nila sa paghihirap nila. Bago ko pakawalan isang katanungan, anong pakiramdam? So inisip ko, anong papakawalan? Yun yung I think heto na bunga ng mga hiraya na ipapakita niya sana. Pero like, bago niya ipakita yung finished products, yung pinagpaguran nila, ano muna pakiramdam? Ano yung naging journey para sa finished product na yun? Ba't ba nagkaganto ang daming tukso, bawat hakbang laging may gulo, pagkamalas? So kung isipin mo, para siyang whining statement na gusto mo lang naman gawin ko ano gusto mo gawin,